magandang hapon po sa inyong lahat. Wow. Magandang hapon, mga kapatid. I miss you all. Tayo po ay magkwentuhan at nako, eto nakaipon na naman tayo ng mga tatalakayin natin ngayong hapon, At ito po ay regarding dito sa abogado ng mga Marines na nagsipagbitbit ng kanilang maleta, Sa kaya sila pupunta at nagbitbita ng mga maleta to, Hello, Christian! Kumusta ka, bunsuan? Hello, Christian! Shout out sa'yo, anak! Hindi ako open doon sa kabila nating account, Marami kang post doon, ha? So, ayan, shout out sa'yo, Christian Credo. Gandang hapon, saan ka man naroroon, mag-ingat, anak, At hello mga kapatid, kayo na narito na at mga nakasilip na at present sa aking screen. Magandang hapon sa inyo, ining. Okay. Marami po tayo nababalitaan regarding dito sa bukod sa mga tagabitbit ng maleta, meron tayong narinig na kwento nitong si attorney, sino nga ito? Sino nga ang abogado ito? Teka lang, sandali. Itong si Baligod, Si attorney Baligod ay sumisigaw na sila ay may nagbabanta daw sa tatlo niyang kasamahan, At yun nga po, pinasok daw ang bahay ba? Pakinggan natin ang kanyang komento, ang kanyang salaysay dito, at pakinggan natin ito, mga kapatid. Titingnan natin, pulsuhan natin kung kapanipaniwala baga ito or mahuhulaan natin kung sino itong nagbanta sa kanila, Ito, unahin natin itong balita sa Enquirer, Ito siya. In-interview siya dito, Ito, ex-Marines colleagues. Attorney, ayan, houses entered for threat. Pinuntahan sa bahay yung tatlo niyang tao at inano daw. Ito, ex-Marines colleagues, house entered for threat. Sabi ni Baligod. Ito, pakinggan niyo po ito. At tingnan natin. Ay, nung tatlo, Pananakot. Pero attorney, hindi naman inutusan kayo ni Zaldico. Hindi. Hindi ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya Dahil sa pagnanakaw niya Wow. Ang assessment ko, pananakot lang. May idea kayo, sir, sino yung... Bakit hindi po sila tinagad? Bakit may mga kasama? Oo, yes. Para wala nang lumabas na iba pa. Sir, sino? Yung may idea kayo, sino yung nasa likod ng mga pumasok ba sa bahay? Meron akong idea pero hindi ko ma-share. Wow. Yun. Ikinuwento niya kung paano nagsalita. Ito, pakinggan pa natin, Ang tatlong bahay ng mga dating sundalo na pinasok, hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, Pananakot, Samahan nila dati kay Saldico na trabahante, pinasok ang bahay ng tatlo. Pananakot. Ang assessment ko, pananakot din. Wala nang lumabas na iba pa. Ito naman namin yung text messages. Anong sabi, sir, sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapatao dito ng gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Ingat kayo kasi kung hindi nyo mapatao dito ng gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Ang lambing naman nun. Diyos ko, mga kapatid, Salamat, Loy Abe Pestillos. Ingat po kayo palagi. Salamat, Bunso, sa mga paalala,
Nakaidlip ako kaya ako'y eto, pagkatapos ko kasing umubod ng ginaw, no? Ginaw, pagkatapos ko maligo, nakaidlip ako, sarap, ginising ako ng anak ko para kumain. So, ayan. Etong si Baligod, tunay namang siya rin naman yung humawak sa kaso ng mga Marines na ang sabi naghatid ng maya natin banatan si Banat Bay. Meron pa tayo ipapakitang vlog. Yun din naman ang ko. Kung sino man yung sa palagay ni Baligod ay nananakot at ginaya pa yung boses, no? Pakinggan nyo uli. Ginaya yung boses ito. Tatlong bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, nakot, no? Samahan nila dati kay Salvito na trabahante, pinasok ang bahay ng tatlo. Panakot. Hindi ang assessment ko, pananakot mo. Wala nang lumabas na iba pa. Wala naman nalaman yung text messages. Anong sabi sir sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Yan. Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Yun. Ganun po magsalita ang nagbabanta daw. So, ano po ang hula nyo dito? Lalaki o babae? Alam nyo, sa panahong ito na masyadong madrama ang ating gobyerno, no? Dahil dito sa mga taong mapanggulo, tunay naman na nahuhulaan natin. Parang pinahulaan na ni Baligod yung nagbanta, no? Kasi ginaya niya yung boses. Alam na alam natin ang boses na yan. Kung kanino yan. Kung kayo po ay patuloy na nakikialam sa ating gobyerno, pati boses ng mga politiko matatandaan nyo, no? Dahan-dahan magsalita. Alam nyo naman yung mga taga-ibayo dyan. Kung magsalita yan, napakamarahan. Napaka-hinhin kuno, no? Pero walang hiya. Sandamakmak sa kawalang hiyaan. Alam nyo mga kapatid, hula ko na rin kung sino yung nagbanta na yon, yung boses na yon. Kaya lang, intayin pa natin na ibulgar nila kung sino talaga yan. Kasi mahirap yung pangunahan natin. Pero alam na natin yan. Babae yan. Babae yan. No? Babae yan. At yan ang promotor sa paggawa ng kasinungalingan at numero unong naghahangad ng posisyon sa gobyerno. At dahil mahal na mahal niya si Duterte, ay ayan, no? Ayan nyo mga kapatid, lalabas din niyang katotohanan na yan kung sino yan. At ayaw lang po natin pangunahan itong mga to, pero alam din niya ni Baligod kung sino yan, no? Mga kapatid. So, kung dinidetret man ang mga inutusan na guluhin ang pamamahala sa gobyerno ng Administrasyong Marcos, sila-sila na lang din ang nagtatakutan. Sila-sila na lang din ang nagbabantaan. At sila-sila na lang din ang nag-uutos. At sila-sila na lang din ang sa huli ay magpapatayan. Alam niyo mga kapatid, itong mga tao na to, ito yung talagang ang laki ng problema nila. Malaki ang problema nila. Kaya gusto nilang makuha ang Pilipinas. Meron silang malaking problema. Kung hindi sa sindikato, sa China. Yan po yung dahilan bakit ang Pilipinas ang kanila pinag-iinitan. Ang Pilipinas ang kanila pinag-iinteresan. Dahil, no? Hindi yan si Guanzon. Kasi si Guanzon, Bisaya yon, madarag kung magsalita yon.
Sipin nyo kung sino yung napakamalumanay ko na magsalita. Yung dahan-dahan. No? Kaya, yung mga gumagawang yan ng kaguluhan, yan ay pandidistract sa impeachment ni Sara Duterte. Pampabagal yan ng mga investigasyon. Pandidistract yan sa mga pugante na hinahanap ng ating batas, no? Gaya nila Bato de la Rosa. Panlilibang yan ng mga gustong tumakas sa kanilang mga pananagutan. Yang ginagawa na yan ng mga hudas na yan, no? Nakautusan niya ng mga sangkot dito sa mga may mga kasong ito. Yan ay kagagawan talaga ng mga kalaban ni President Bongbong Marcos na ang alam niya na mga nakikinig, sumusunod sa tama, damay-damay na. Talagang ginigera na nila ang ating gobyerno, no? Buti na lang at gera lang dito yan sa Pilipinas, hindi sumasali sa gera ng ibang bansa. Alam niyo mga kapatid, matindi na ang palapit na ang 2027 filing ng candidacy. Malapit na rin ang eleksyon 2028. Yang ginagawa nilang yan na panggugulo, yan ay palatandaan na masidhi ang kanilang gusto na mahawakan nila ang bansa. At sa paghawak nila ng bansa, lahat ng kagustuhan ng bansang gustong sumakop sa Pilipinas ay magagawa na dahil mahahawakan na ng mga hudas na ito kung sakaling sila ang magwagi sa labanang ito. Abay, isipin nyo, si Senadora Leila de Lima, si Senadora Trillanes, at ang iba pa nating mga senadores at kongresista ay sabihin na nakatanggap ng malimaleta. Siyempre, winiwindang nila yung utak ng mga nakaupong yan. Dahil alam nilang masidhi ang investigasyon sa impeachment case ni Sara Duterte at sa mga nagnakaw sa flood control project. Kaya ang mga ito, hindi magkanda-ugaga kung paano nila gigibain ang administrasyong Marcos. Magpakatatag ka, President Bongbong, sapagkat ito na, nandito na sa harapan mo ang mga kalaban mo. Gaya ng sinabi ni Kuya Percy Lapid noon, na kumilos ka, maging listo ka, dahil ang kalaban mo ay mga nakatago lang sa loob ng bahay at gumagamit ng telepono. Transaksyon by transaksyon na lang ang ginagawa nila ng kanilang mga inuutusan. Bank to bank na lang ang bayaran. GCash to GCash, bank to bank. Kaya mga kapatid, hindi maglalaon at talagang lalabas ang katotohanan kung sino ang utak ng mga kademonyohang yan. Alam nyo, mabuti pang maging ka na lang kesa gumawa ka ng ganyan, Bakit kaya ayaw nila lumaban ng parehas? Bakit kaya wala Itong eleksyon na to, madugo to, no? Madugo ito. Bakit? Ito na ang pinakahuli nilang baraha ng mga Duterte, ng mga DDS. Ito na yung huli nilang baraha. Wala na si Marcos ang huli nilang ang huli nilang hawak dati, 'di ba? Ang iba wala na. Si Marcos ang huli nilang hinawakan, ang huli nilang inisip na makapagbibigay sa kanila ng way para makaupo mismo sa palasyo, no? Wala buti na lang nakapag-isip si President Bongbong Marcos na huwag isuko ang kanyang posisyon sa mga Duterte. Dahil yan
Alam nyo naman kung sino may pakana para makatakbo ang mga Duterte. Di ba? Sina Gloria Arroyo yan na may pakana na makatakbo ang Duterte. Sumunod, sino ba nanligaw kay Madam Imelda Marcos para tumakbo si President Bongbong Marcos? Sila din. Sila din ang nakiusap. Diba? Kasi, ang ginamit nila nung patakbuhin si President Bongbong Marcos ay yung mga ari-arian kuno na na-sequester ng gobyerno na kung may makakaupo uling Marcos, ibabalik na sa kanila ng gobyerno yon. Diba? Ngayon, nag-try, pinagbigyan, nanalo as president. Pero may usapan na after 3 months or after 6 months, bababa at papalit si Sara Duterte. Once na maiayos ang kanilang pangalan na Marcos, na maging malinis, at para mabawi ang kanilang mga ari-arian, at mailipat sa pangalan ng mga apo ang mga pondo na nakabangko. Okay. Natapos. Salamat. Dahil ang Presidente Bongbong Marcos, hindi niya ginawang ipahamak ang bayan. Hindi niya ginawang ipahamak ang bansa. Nag-utaan sila. Nag-utakan sila, no? Mautak ang anak ni Apo Lakay, no? Naisahan ang boba at tangang anak ng mamamatay tao, no? 'Di ba? Palakpak, mga kapatid, palakpak tayo diyan. 'Yon ang pagkakamali ni Arroyo at ni Duterte. Naisahan sila, no? Tapos, ang naging speaker, imbes na si Gloria Arroyo, ay naging si Senador, si Congressman Martin. O, diba? Okay. So, sino nagpakangana ng magkukudita sana para mapatalsik si Martin Romualdez? Diba? Silang dalawa ni Sara Duterte, kaya nauso ang tambaluslos. Mga kapatid, sinasabi ng mga usbaw na DDS na si Aling Marie ay gurang, ulyanin, pero memoryado ko lahat ang mga nagaganap at binabalik-balikan natin yan. Kasi kailangan natin pagtagni-tagniin ang mga nangyari noon at nangyayari ngayon para makuha natin ang punto ng ipinaglalaban ng mga hudas na iyan. So mga kapatid, naganap na ito. Napapabalita na ang mga maleta ay mga maletang ginamit pa noon sa pagdadala ng pera kay Duterte. No? So alam nyo naman ang maleta, ginagamit niya ng mga drug lord. Di ba? Ginagamit ng mga drug lord yung maleta. Kahit saan, kahit sa mga pelikula, maleta pinaglalagyan ng shabu, maleta pinaglalagyan ng pera. Okay. Yan ngayon ang ginagamit nila na mga paraan para sirain ang mga taong nakikipaglaban para sa bayan. Ay isipin mo, si Atty. Leila na nakakulong dinalhan ng mali-maletang pera, ay si Senator Trillanes, isipin nyo, wala man lang naging record na namera o ano paman, pero dinalhan daw ng pera-pera. Si Saldico, hindi na yan makakauwi ng Pilipinas, kaya ginagamit na nila ng husto. Uso ang AI. Uso na ngayon ang kasinungalingan. Gamit ang AI. Maaaring si Saldico may banta din mula sa mga kakampi niya ngayon. Kaya siya hindi makakauwi at siguro ang kanyang pangalan ay ginagamit para sa paninira, no? At ang iba naman ay may video pero AI, no? Alam niyo mga kapatid,
maraming imposible, marami din ang posible. Pero sa nangyayaring ito na ginagawa ng mga kalaban ni President Bongbong Marcos na nadamay na ang matitinong politiko na siyang nakikipaglaban para sa ating bayan, ha? Sila talaga yung ngayon ay pinupuntirya. Puntirya talaga sila ngayon dahil sila ang mabibigat na nakikipaglaban. Si Senadora Risa, ginagawa nila ng issue, sobrang issue ang ginagawa nila. Bakit? Naipakulong ni Senadora Risa ang reyna ng Pogo, ang Diyos-Diyosan ng mga DDS, yung isa pang Diyos-Diyosan, 3 na rapist na Diyos-Diyosan, ay 2 na rapist na Diyos-Diyosan ang naipakulong ni Senadora Risa. Isang reyna ng mga kahayupan at mga iligal ang naipakulong ni Senadora Risa. So, sisirain talaga nila yan. Mga kabig lahat ng Duterte yung naipakulong Ha? Sino ba nagpapasok ng Pogo? Si Duterte. Kanino ba ang best friend si Kibuloy? Kay Duterte. Sino ba yung bagong nagtatayo ng kademonyohan? Diba kay Duterte pa rin? So, ngayon, mga kapatid, wag na tayo magtaka, no? Kung bakit damay-damay lahat ng ating mga pinaniniwalaan na kakampi at ipinaglalaban ng bayan, gaya ni Senadora Risa, si ex-senator, former Senator Trillanes, at si Attorney Congresswoman Leila de Lima. So, yan mga kapatid, ginagawa ng mga yan. Hindi makakakilos yung mga Marines na yan. Pati yan si Attorney Baligod, hindi yan makakalabas sa ganitong mga issue kung walang nagsasalita, kung walang nag-uutos. Ang may kapangyarihan dyan na makapag-utos ay yung talagang palasak na sa kasamaan. Sanay na sanay at alam na alam ang likaw ng bituka ng gobyerno. No? Alam nyo, yan si Arroyo, ginagamit na lang din niya ng asawa niya. No? Ang tunay na kasama ng China, tuta ng China, yung asawa niya. No? Kaya mga kapatid, huwag na kayong magtaka. No? Nakakaawa rin yan. Nakakaawa rin yan Sa totoo lang. Wala naman ang kwenta yan si Pandak sa asawa niya Ginagamit na lang yan. Mga biktima na lang din yan. At dahil naging presidente ng Pilipinas, doon na nag-umpisa yan, di ba? Nung naging presidente ng Pilipinas, doon na nauso ang Chinese, doon na nauso ang drugs, diyan na nauso ang kung ano-anong mga nangyayari dito. Bago pa hinawakan ni Presnoy ang Pilipinas, meron ng mga tangka sa ating bansa. Napapasukin tayo ng pakikialam ng mga demonyong taga-China dahil meron silang mga kasabwat dito sa ating bansa. No? Kaya mga kapatid, huwag tayong magtataka. Kailangan lang suportahan natin ang gobyerno natin ngayon. Lalo na ang ating mga mandirigma na mga nakaupo sa gobyerno. Sapagkat sila talaga ang mga totoo na nagtatanggol sa atin at sa ating bayan. No? At ang tunay na may interes sa ating Pilipinas, ang China at ang ginagamit mismo nating kababayan. Gaya ng mga Duterte at mga Arroyo. No? Yung tatak na mad, yung nauso, at yun ng mga napabalita na tatak mad, Marcos, Arroyo, Duterte. Hindi naman po si PBBM yung Marcos doon Si Amy. No po? So, wag na po tayo magtaka.
Yan po ay atin lang na nababasa at may mga pictures din sila na nakikita na sila talaga ang nag-uusap-usap, no? So, sa pangyayaring ito, paano na si Amy kung ang magiging vice presidente ni Duterte, ni Sara Duterte, kung makakatakbo as president, ha? Kung makakatakbo, paano na si Amy Marcos na talagang pati ang kapatid ay binalahura dahil sa pagsunod sa mga Duterte? Kung si Gloria Arroyo ang tatakbong vice presidente ni Sara Duterte. Yan po, kaya po sabi ko sa inyo, madugo ang labanang ito ngayong eleksyon, no? Yan po, talagang siguro nga, dahil sa madalang tayong mag-vlog, baka pagdating na ng eleksyon, ng campaign, baka kada minuto nagbablog na tayo, nagla-live tayo, no? Kaya po mga kapatid, inyo pong pagdagni-tagniin, hindi na po tayo magtataka sapagkat magkaut-utang dila ang Duterte at Arroyo, no? Itong si Saldico, malamang ito ay pumayag na siya ay gagamitin sa mga palabas ng mga Duterte dito sa ating gobyerno para i-distract ang lahat ng nangyayari. Nang sa gayon, mailigtas nila ang mga senadores na sangkot sa flood control project scam, gaya nina Escudero at nina tawag dito, nila Bongo, no? Kaya mga kapatid, kahit na hindi na natin anuhin, isipin lang natin ang punot dulo ng kanilang mga katarantaduhan. Isipin lang natin ang punot dulo ng kanilang pagnanasa sa bansang Pilipinas. Magigets natin lahat yan, no? Kaya tayo mga kapatid, magmasid lang muna tayo, no? Marami pa tayong matutuklasan. Lalabas at lalabas yan. Si President Bongbong Marcos, hindi pa natin mapapaghanapan na magbubulgar yan. Maraming alam yan. Dahil magkakasama yan sila. Maraming sikretong alam si President Bongbong Marcos pero hindi nagsasalita. Di ba? Yes! Kasi matagal pa naman 3 taon pa siyang manunungkulan 2026 pa lang 26, 2 taon pa. Hindi pa tapos ang 2026, nag-uumpisa pa lang. So, meron pa siyang 2 taon at ilang buwan, no? Na ilalagi. Siyempre, tsaka wala pa eleksyon. Di pa nga siya nag-i-endorse kung sino ang ating iboboto di ba? Ang ating susuportahan So, yan po yung ating naaanalisa sa mga pangyayari. Darating din ang time na kapag nagkagipitan, magsasalita rin ang mga hindi nagsasalita regarding sa mga plano sa ating bansa, no? Basta shortcut natin, ang kalaban ni Pres Bongbong Marcos ngayon ay dati niyang kasamahan. Kaya marami siyang alam, marami siyang naintindihan. Hindi nga lang siya talaga pwedeng pakialaman sapagkat siya ang presidente ng Pilipinas. Kita nyo nga si Kuya Percy Lapid, hindi pa nga ganong nalalaman lahat. Tinigok na, di ba? So, talagang dapat din nating ingatan ang ating presidente sapagkat pag yan ay tinarantado nila, ay talagang makakalusot ang mga gahaman sa ating gobyerno. So, ito naman po, pakinggan naman natin ang pandidiin kay Senador Trillanes ng mga Marines, no? Tawa ako dito.
Ang nagbabanta dito kay Nabaligod, walang iba kundi ang kanila ring amo, no? hindi man si Sara Duterte yan, may iba pa yan amo. Dahil si Sara Duterte, boba yun eh. Walang alam gawin yun. Hindi yung taga Luzon para malaman niya ang galawan dito sa Metro Manila. Ang higit na nakakaalam dyan, yung mga veterano ng politiko na humawak na ng gobyerno. Alam na alam nila papano, no? Papano ang laro, papano magpatalsik, papano mang-away, papano man-distract, papano manggulo. At iniisip din ng mga hudas na yan na tayong mga Pilipino ay bobo at tanga na maniniwala na lang basta sa kanilang mga pakana. No? Kaya, mga kapatid, atin pong pakiramdaman ang lahat, no? Kaya eto, si Baligod ay may nagbabanta daw sa 3 niyang kasamahan, ano? Sabi nga nung iba, bakit ganon ang banta? Mula din sa kanila ang nagbabanta. Totoo yan. Mula din sa kanila ang nagbabanta. Ang gusto lang nila makatiyak, hindi babaliktad si Baligod. Hindi babaliktad si Baligod. Kagaya ni Madriaga. Dahil si Madriaga, takot na si Sara Liu. Lalo sa kanyang impeachment. Kaya, kayo mga DDS, ayos lang yan, balahurain nyo ako ng todo, basta ako magsasalita at sisigaw ako. Kung ayaw nyong maniwala mga DDS na kayo mismo ay pwedeng walang hiyain ng inyong mga amo, magsawa na kayo. Kaya yan, yan po ang masasabi natin dito kay Atty. Baligod. Atty. Baligod, pumasok ka sa magulong mundo ng politika. Bakit kasi nakisawsaw ka? Ayan katuloy. Ingatan mo rin ang sarili mo. Dahil kahit na kayo'y mga nagsisinungaling at naging abogado ka ng mga Marines na nagsisinungaling, ay kung yung mga tao ngang nananahimik, no, nagsasabi ng katotohanan, ay ikaw pa kaya nakaw. Hindi na sa kalaban manggagaling ang mga katarantaduhan sa inyo. Sa inyo mismong mga kasamahan at mga amo mo ang gagawa sa inyo ng ganyan. Dahil may kinatatakutan sila at yun ay ang pagbaliktad mo kung sakaling magkagipitan. No? Yan. So, eto naman, pakinggan naman natin itong kay, eto, may ano dito Eto, wait lang mga kapatid Okay. Eto. Napakasinungaling niya talaga. In-interview ni Sinungaling Calvo. po talaga yan si Trillanes Bakit po? paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Pero mo, nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho Banata natin si Banat Bay bumaliktad dito. daw ako. Nung time po na yun sa Okud, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Yan. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya huwag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. No? Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Yan, si Banat Bay yan. Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung korupsyon noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, buwag na po ito Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap Tanginan to. siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang yung galing pinaglaban nang namin is nagdidikta corruption. dito, no? Ano pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam niyo may na-deliveran?
Di ba, unang-una, nagdemanda Siyempre, tayo ano eh. po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yun. Samantala yung pinaglaban namin, korupsyon. Tangina mo ka. Tapos ngayon, siya mismo Yabang gumagawa. mong hayop ka. Tapos sinungaling niya talaga. Oh? Sinungaling po talaga yan si Halatang halata kayo mga putang ina paano nyo. po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Ayan. Pero mo, nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na kumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Gago Kasi ka. niniwala kami sa kanya. Napakasinungaling mong gago ka Mahirap talaga, po yung no? pamilya ko nun. Kaya, huwag niyang sabihin na, bumaliktad ako. Napakasinungaling niya Ito talaga. po yung masasagot natin dito. Totoo, may sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga magdalo daw, pinitik yung mga kutsara ito. tinidor doon sa hotel. Ikaw na putang ina mo ka, banat bay, hayop ka. Yan ay ginawa nilang content, ang pagsisinungaling ng, para lang may maipakalat silang kasinungalingan, no? Ito si Banat Bay, hanap nito, magkaroon ng content. Kaya, scripted din ang binibigay nila doon sa kanilang mga sinungaling na tagagawa ng mga fake news, no? Etong putang inan to si Banat Bay, hayop ka, putang ina ka, Banat Bay, gago. Magsisinungaling din lang kayo mga putang nanyo, mapupulsuhan pa ng tao. Gago ka pala eh. Paulit-ulit mong itatanong yung ganyan. Paulit-ulit ding sasagot yung tanga mong ini-interview na kaalyado nyo. Si Senator Trillanes pa? Ha? Ang inyong idinahilan kung bakit ka nakulong, kung bakit ka nawalan. Abay, gago ka talaga. Umanda na lang kayo kay Senator Trillanes dahil lahat yung inyong ginagawang yan, may kabayaran. Alam nyo, kayong mga hudas kayo na magaling kayong gumawa ng kwento. Ha? Bilang na bilang na. Bilang na bilang na ang inyong pagkakataon ngayon. Sige lang, mamayagpag kayo ngayon. Si PBBM pa nakaupo. Tingnan natin. Dahil nga dito sa mga hudas na to, na gustong masira ang ating gobyerno, pati na mga lumalaban sa ating, nakikipaglaban para sa ating bansa, eto, ganyan ang gawain nila Banat Bay. Ipakalat ang mga interview kuno nila diyan sa mga gumawa na yan ng fake news. Alam nyo mga kapatid, sabihin ko sa inyo ang totoo, ito mga putang nan to talaga malaki bayad dito kay Banat Bay, no? Hindi po yan katulad ko na ako volunteer. Wala po akong tagabayad sa aking mga pagsasalita. Pero pag nagsasalita naman po tayo, may bagay, no? Kita nyo, kinukuyog ako ng mga DDS. Kasi alam nila na ang sinasabi ko ay may katotohanan, no? At itong mga hayop na ito, itong sinabanat bay, yung mga putang inang yan talaga ang naghahasik ng kahayupan kung bakit nangyayari sa bansa natin ang ganito. Marami na namang mapapapaniwala siguro itong mga putang ina ito, pero puro DDS lang. Mga kapatid, basta salitang pangalang Banat Bay, basta binanggit nila yung mga amo nila, no? Kahit hindi nyo kilala, basta't ang pinupuri nila ay mga Duterte o kung sino mga kaalyado ng mga Duterte, tandaan nyo, mga DDS yan. Wag nyong paniniwalaan ang mga hudas na yan. Dahil yung mga yan, walang hangad yung mga yan, kundi sundin ang kautusan sa kanila, bukod sa may bayad, pag naagaw pa nilang Pilipinas sa atin, lalong mamamayagpag ang kademonyuhan dito sa ating Pilipinas. Kaya mga kapatid, wag na wag kayong magtitiwala kahit kaharap nyo na, no? Huwag kayong basta magsasalita, makikinig lang muna kayo sa kanilang mga kwento, no? At kung kaya nyo, gaya po nito, no? Meron po dito, sandali lang po.
Ito, meron din nag-send sa akin, tungkol naman kay Bongo. Ayan, meron nang padadalhan ng bagong warrant of arrest regarding sa flood control. Yan ay malalaman natin at alamin natin, no? Okay. Yan. Nga, si Bongo nga naman nagmamalinis. Ating nga itong pakinggan muna. Sa lipunan at sa karapatang pantao, ikaw ang pinakamababang uri na tao na nilalang sa mundo. Ang tawag sa iyo, karton. Ito ang Mula kay nangyari Father kay ito. Duterte. Wala kang pagpapahalaga sa iyong kapwa, sa lipunan at sa karapatang pantao. Ikaw ang pinakamababang uri na tao na nilalang Si Father Flavi po yun, na galit din dahil 'di ba? sa mundo. Siya pa ang nag-ayos ng mga libing ng mga ng mga ipinapatay ng mga biktima ng war on drugs. Ayan, si Bongo daw ay nagmamalinis, no? Dahil tatakbo sa higher position. Hindi na yan makakatakbo, huwag ka mag-alala. Dahil yan ay may warrant of arrest na. Malamang na yan ay... Tingnan nga natin ito. Saan na yung... Okay. Cramped, impoverished front line of a war waged by the country's president, who came to power less than 6 months ago. There are two occupations here, sifting through rubbish and scrap to try and salvage anything that can be resold, and then drugs. And since President Duterte came to power, there's been a new fact of life here as well. That when the sun goes down, the killings start. Si Bongo hindi makakatanggi yan. Rhythm every night. Photographers speeding to scenes of freshly spilled blood. A hasty investigation. Then, after just an hour or so, a body hauled off. This time a man in his 20s, known to his neighbours as But, most too nervous Nawala na yung kay to say Bongo. anything more. So a lot of the people Basta si Bongo po, mayroon ding pangarap yan. Marami po ang manok ng mga Duterte na manggugulo ngayong eleksyon. Tatakbo para hati-hati ang boto sa mga i-endorso ni PBBM at saka yung ating taga-oposisyon, no? Yan po ang gagawin nila. Guguluhin nila ang eleksyon at pagkatapos patatakbuhin niya ni Sara Duterte ang mga manok-manok nila. Kung si Sara Duterte ay ma-impeach, hindi na siya makakatakbo, no? Kung ang kapatid naman niya ang tatakbo, no? Itong si Paulo Duterte, lalong wala ng pag-asa yan. Baka gawin yan beer house ang ating Pilipinas. Ang hayop na yan. Gawin nilang pagawaan ng drugs ang ating bansa, no? Papasukin ang lahat ng sindikato, no? Ibalik ang pogo, no? Sugal dito, sugal doon, sabong dito, sabong doon. Alam niyo mga kapatid, nawala na yung mga nawala na yung mga iniimbestigahan. Sino to? Si Atong Ang nawala na. Hindi na maingay ang tungkol kay Atong Ang. Yung sa pamilya ni Bongo at kay Bongo, nawawala na rin, no? Nawawala na rin. Marami na ang nawawalang balita tungkol diyan sa mga magnanakaw,
sa ating wait lang. Ito. Oh, Diyos ko, ang laki na ng... Ayan, mababawasan ang fuel tax. Naku, maraming uuwi ng Pilipinas from Middle East. Aha. Ito. Basahin natin yung tungkol sa impeachment ni Sara Liu. Ayan. Tugon ni VP Sara sa 2 impeachment inaabangan ng House. Inaasahang magsusumite na si Vice President Sara Duterte ng kasagutan nito sa House Committee on Justice hinggil sa 2 beripikadong impeachment complaint na isinampa laban sa kanya sa darating na Marso 16, so bukas yun, araw ng Lunes. Ayon kay Bicol Zaro Representative Terry Ridon, member ng Justice Panel na pinamumunuan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, ito'y sa dahilang matatapos na ang 10 araw na palugit ngayong weekend na kanilang ibinigay kay VP Duterte para sumagot sa reklamo. Sa kabila nito, inihayag ni Ridon na sumagot man o hindi si VP Duterte ay magpapatuloy ang impeachment complaint laban dito ng mas maaga sa susunod na linggo. Inihayag naman ni Luistro na sa Marso 18, Miyerkules, isasagawa ang pagdinig sa impeachment at naimpormahan na nila ang lahat ng mga miyembro ng Justice Panel. Kabilang sa hawak na report ng committee ang hinggil sa confidential funds at mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN ni VP Sara. Gayon din ang affidavit ng umano'y bagman nito na si Ramil Madriaga, dating intelligence officer. Nitong Biyernes ay sinabi ni VP Duterte na ang proseso ng impeachment laban sa kanya ay isa umanong fishing expedition. Ayan. Sabi ni Sara Duterte, fishing expedition lang daw yon. Ang bagay na ito ay sinalungat ni Ridon sa pagsasabing ang proseso ng impeachment ay halos kumpleto na kahit na wala pa anyang nai-isyong subpina sa mga akusado at testigo. Kasi a fishing expedition presupposes an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. Hindi po ito totoo. So, sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete, ani Ridon. Yan, no? So, talagang by hook or by crook, si Sara Duterte, lalo niyang pinaiigting ang kanyang pagkakasala sa hindi niya pagharap, sa hindi niya pagsipot. Kasi, pag hindi ka humarap, guilty ka talaga. May pagkakasala ka talaga. At natatakot ka na mismo sa harap mo, mahatulan ka na ikaw ay impeach na. So, yan po mga kapatid, pinipilit talaga, matigas talaga si Sara Duterte, no? Matigas talagang harapin ang kanyang pagkakasala. Kasi kung ito ay malinis ang konsensya at kung ito ay walang mahigpit na pangangailangan sa Pilipinas, haharapin niya ito. Pwede niya naman sabing, sige, harapin ko kayo. Ano bang pakialam ko kahit na ma-impeach ako? Hindi naman ako interesado dyan sa gobyerno nyo. O, di ba? Pwede naman ganun ha? O, harapin niya. Pero, ang impeachment ay dadaan pa rin talaga sa tamang proseso. Kaya ma-impeach siya o hindi, dapat harapin niya. So, wala talagang pagharap itong tarantadang babae na to. Talagang matigas ang bungo nito, kaya dapat talaga dito i-impeach na. Hindi na dapat magpaligoy-ligoy pa ang mga mambabatas, dapat i-impeach na tong hinayupak na ito.
Masyadong mayabang to. May ano kasi dito, may nagsasalita kasi dito. No? May nagtuturo dyan. Alam na natin yan kung sino nagtuturo dyan. Huwag kang humarap. Pahirapan mo sila. No, ganyan. Ganyan ang nasa utak ng babaeng yan. Kaya ayaw niya talaga humarap. So, yan po mga kapatid, ano? At, itong mga taong ito, ay grabe na. Ayan. Si Marcoleta naman. Marcoleta pwede matanggal sa Senado. Makulong kung totoo yung 5 million bribery scandal. Ayan, naku po. Ayan. In-expose ni Senator Ping Lacson. Ayan. Nakayari ka, Mr. Senator Marcoleta. Iimbestigahan na rin ni Senator Lacson. Sabi nga ni Senator Lacson, iimbestigahan pagtanggap daw ni Marcoleta ng 5 million kapalit sa appointment. Anak ka pa. Wow. Ha? Ito, ex-marine na sinamahan si Saldi para mag-deliver daw ng pera kay Marcos. Hindi sumipot. Aray ko, ano ba yan? PGMA operators, defensor, din may pakana sa 18 Marines. Ayan, pakinggan natin ito mga kapatid. Kay ano ito kay brother, ayan. Buenos dias, Kay brother damas Vlogcaster y to. caballeros. Good morning to all. Welcome to Gloria Macapagal Arroyo, my kumare, in this expose or fake expose by mostly fake members of the ex-members of the Philippine Marines. We see the hand of Gloria Macapagal Arroyo all over the place, of through her minions, through her very, very, very trusted lieutenants and operators. Siyempre, andyan yung si kumpare na si former congressman Mike Defensor. Asawa niya. Sound. Hindi pala. Hindi tayo makapiright. Si Mike Okay, sorry. Arroyo pala yun. Sana hindi umabot sa atin, So, ganyan ang problema sa mga tao nagpapatugtog ng malakas na sound. Dito bawal yan Kasi kaya nga dito lumipat kami dito to be with nature, to escape. Kasi commercial area yung lugar namin. Yan, syempre, andyan si Mr. Ador Mawanay operator na si Mike Defensor. Expertise talaga niya yan. So, una, dumistansya siya kasi halata talaga na DDSO. Siguro, takot rin siya na malink si Gloria Macapagal Arroyo or baka masira mabisto yung script nila kung kaagad-agad lumantat si Mike. So una si Baligod muna. Katapos nung inatake na si Baligod ng katakot-takot at nag-press con sila, hindi ata available si Baligod. So yun yung time na si Mike nagpakita na at sinabi na sinusuporta niya pero syempre alam natin hindi lang yung support kundi tiyak talaga na kasi kahit sasakyan niya, kahit wala siya sa press con, sandali ayusin lang muna natin yung halata, no? nahulog na.
Alam niyo naman yan si Mike Defensor at si Gloria. Yan alam niyo na yun. So yan, yan ang problema kay Mike. So napilitan siya lumantad, which even destroyed the credibility yung ng ginawa nila. Dahil nga maraming Naglalakad siya. marami ng kumbaga kilala na si Mike sa ganitong klase niya. Mga tinatawag natin special ops. Ano yan eh? So, Well trained ni siyempre Arroyo si Mike yan eh. naging, presidential management staff ni Gloria, and then also most especially yung DNR secretary. At dahil sa pwesto na yun, marami siya nakakuha ng mga mining concessions, Tama. including doon sa amin sa Yan, hayop yan si Tawi-tawi. Defensor. Maraming Partner katarantaduhan niya yan yung ng mga, panahon ni Gloria. Inispoiled ni Gloria yan eh. politiko doon at financed by China daw, according sa mga storya doon. Pero nga doon, hindi na kailangan mag-invade ang China dito sa Pilipinas kasi halos morning, thank you halos na flatten na Naglalakad siya kaya siya humihingal. yung mga bundok doon at na export na yung ore mining yung ore, di ba, ginagamit sa mga cellphone, sa mga Sabi EV ko nga sa cars, inyo mga kapatid, sa mga wala advanced pa si electronics. Fresnoy. So yun, Marami ng nandun na katarantaduhan halos na kay Gloria Arroyo pa lang. Halos yung buong tawi-tawi na export na to China. So unti-unti na dinadala ang Philippine soil sa China. So bakit pa kailangan mag-invade ang China? Di ba? So yun, kapanis ni Mike. So in short, kwan talaga. Happy sila kay Gloria. Yan. And then nakita rin natin O, recently kita nyo? na vlog rin natin na Diba? Tama tayo? nagpakita na rin sa mga Marines at with the plain view of the media itong si former Armed Forces Chief of Staff ni Gloria, si Esperon, Jovenes Esperon. Part siya ng 103 generals na mostly loyalist rin kay Gloria, pero siya lang talaga ang nagpakita with video, so expressing support sa 18 Marines at sinasabi dapat gawin yung investigasyon sa So, ngayon pa lang mga kapatid, deliveries daw ngayon pa lang, kila President Marcos. naiintindihan nyo na siguro kung sino talaga ang may mga pakanan yan. No? Hindi man tayo mag-mention ng pangalan, understood nyo na kung sino yan. At yan ay pilit pagtatakpan ng mga DDS. Yan ay kanilang ipaglalaban. Ang mga nakakaintindi ng mga katarantaduhan at naiintindihan kung sino yung mga tarantadong yan, ipagtatanggol yan ng mga DDS na yan. Kaya mga kapatid, no, yung ginagawa nilang yan ay talagang malaki ang kanilang mithiin na makuha nila ang Pilipinas sa mga presidente na may malasakit at nagmamahal sa bansa. So, kita nyo naman, pati yung pagpapalibing kay former President Marcos Sr. ay isinusumbat na ngayon, Pero, alam nyo, hindi kasalanan ng mga Marcos kung ipinalibing ni Duterte sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Bakit? Mayroon talaga sila kasing misyon na gamitin ang Marcos kasi alam nila malakas pa ang Marcos sa mga tao. Kaya yan ang kanilang ginawang paraan para makuha nila ang kalooban ng mga Marcos.
Kaya ganyan ang ginawa ng mga Duterte. Kaso mo, hindi nga sila pumasa sa utak ni Marcos. Kasi, Marcos Jr. Kasi unang-una, abogada rin naman yung asawa niya. Sasabihin nila, weak leader si Marcos. Ayun, may asawa yan na magpapatigas sa kanyang panunungkulan, no? At kahit diktahan niya ng asawa niya yan, no? Kahit turuan ng asawa niya yan, Kaya, sorry na lang kayo mga DDS, no? Ang kabubuhan at katangahan nyo, kailanman hindi mananaig. Sino naman itong sobrang manira kay Senadora Riza Hontiveros? Natatakbo pa lang senador. Babae rin. Di ba ang galing manira? Ang mga tatakbo sa gobyerno, pagdating ng eleksyon, dapat hindi naninira. No? Dapat kayo hindi kayo naninira. Ang kuhanin ninyo ang kalooban ng taong bayan. Hindi yung sisirain nyo ang taong gumawa na at nakapagpakita na ng kabutihan. No? Wala pa nga kayo nagagawa, naninira na kayo. Anong klase kayong mga kakandidato? Imbes na kayo iboto, ay kasusuklaman kayo. Hindi nyo naisip yun? Grabe. Yan ang napakasakit sa inyong mga pinaggagawa sa buhay, no? Hindi pa kayo nakaupo, tatakbo pa lang kayo, grabe ng pag-uugali, kasama ng pag-uugaling pinakita nyo. Hindi lalo na pag nakaupo na kayo. Lalo na kung nakapwesto na kayo. Kaya yung mga DDS, wala ibang panakot kundi, hintayin natin 2028. Ano hintayin namin sa 2028? Tanga kayo. Anong hihintayin mga DDS? Magiging presidente sino? Ang mga Duterte? Naku po, ay ewan ko, kung hindi kayo magwala sa 2028. Nakakaawa kayo, yung mga pangarap nyo talaga, wala. Yung kasamaan, yan ang inyong ipinagmamalaki, no? Yung mga pagpatay, yung mga paglustay, yung mga pagbabayad, yung mga, alam nyo, yan yung, yan yung nagpapalubog lalo sa kanilang pangalan kapag ipinagmamalakin yung ganyan. Mga umaatake sa akin, yung mga nambabalahura sa akin, yung mga bashers na mga DDS, kumusta na kayo? Namimiss nyo na naman ba ako? Wala. Naghanap ako limonsito sa palengke, wala akong nakita. Mga gago kayo. Kalamansi ang nakita ko. Wala. Alam ko lemon, yung lemon na yellow Yung ganito. Kaya iniisip ko, limonsito. Anong klaseng limonsito yon? So, yan mga kapatid. At, ito pa, meron pa dito Wait lang. Natawa ako dito. Kay limonsito. Ito si Sara Duterte, no? Ito nga, may tugon siya sa sa kanyang impeachment. Wait po, sandali lang. No, pinagdadasal ni Father Flavi talaga makulong si Duterte ng for life, no? Ayan, ito naman sabi nga, nag-hallucinate lagi ito si Sara Duterte. Itsura ni Sara Duterte ngayon, parang tumindi lalo yung kanyang pagdadrugs, Iba na yung aura ng mukha niya. Matalim yung mata. Tapos yung itsura niya, parang mangangain lagi ng tao. No? Nakakaawa naman sana.
no? Nagpamisa pa dahil yun daw tatay nila ay uuwi na. Kawawa naman. Ito namang mga DDS, sige lang ng pagsuporta sa katangahan. Naku, ewan ko. Anong mangyayari na? Alam nyo, yung mga pangyayaring yan, yan ay may kautusan yan, napipressure na yan si Arroyo. Dahil malapit na nga ang eleksyon. Napipressure na yan. Ano na yan, inaatake na yan ng mga kautusan ng kanyang mga bossing, no? Kaya yan sobrang sobrang desperado na. Ayan. Sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, sabi niya, sa paglantad ng ex-Marines, parang nakikita ko yung kamay ni GMA. Tama. Trabaho niya yan kahit nung presidente pa siya di ba? Si Erap nga, napa-impeach niya. Para siya ang pumalit, di ba? Ang grabe talaga ito si Glory Arroyo. Matanda na, no? Pero walang tinandaan. Nakulong na't lahat, sige pa rin. Kala nyo ba ang mga galamay nito? Galamay nito, China din. Asawa nito malakas sa China kaya, nako, ewan ko. Ayan nga, Duterte Arroyo tandem sa 2028. Dudurugin nila ang kanilang makakalaban. Wow naman. Paano naman yung taong bayan? Sino ang dudurugin? Diba? Siyempre, ang Duterte Arroyo, dudurugin yan. Galit na naman yan ng mga DDS. Magwawala na naman yan. Pagwawalaan na naman ako. Ayan. Ang daming mapanira. Ayan, Yan nga, sabi ni Ombudsman, ang isinuting larawan ng ex-Marines nangyari sa panahon ni House Speaker Lord Alan Velasco o termino ni Duterte. Wala, yung mga maletang yan talaga. Gamit na gamit yan nila sa kasinungalingan kasi sila yan ang gumamit ng maleta sa pagdi-deliver ng pera sa kung kanino nila dinideliver. Hindi kasali dyan sina Senador Trillanes at yung mga Marines na sinungaling na yan, ang magdalo pa ang kinalaban mo, tarantado ka. Kung ikaw ay niloko ni Senador Trillanes, bakit ka nawala ng trabaho? No? Ano naman ang power ni Senador Trillanes sa pagkakatanggal mo sa trabaho, gago? Kaya yung mga DDS na ito, sobra na talaga. Nakakagigil na. Ayan. Ito naman si Topacio, ipadisbar mo na to. Ipadisbar mo na to. Marami ang magpapadisbar dito kay Topacio. Sobra na. Tapos si Marcoleta, si Marcoleta? Nako, nahaharap sa malaking, sa malaking kaso. Siya, ginalit ba naman si Pro Tempore si Senator Lacson at saka si Senate President Tito Soto. Kayo kasing mga senador kayo, pag kayo may mga pagkakasala na alam nyong mabubulita o malalaman o mabubuksan, tumahimik lang kayo. Ang ingay-ingay nyo Pag kayo talaga yung nag-iingay, malapit talaga yan sa pagkabulgar ng inyong mga katarantaduhan. Ingay-ingay nyo Ha? Masyado nyo kinukontra lahat Sanga-sanga kasi. Alam nyo mga kapatid, yung mga yan na kumakalaban sa mga mambabatas, yan ang tunay na may mga kasalanan. Bakit? Umpisa pa lang ang investigasyon. Paglalaban na nila yung mga taong contact nila. Dahil mismong yun. Takot na sila Tatakot na sila. Kabado na sila doon sa kanilang mga kakampi. Kasi bumabaliktad, di ba? Bumabaliktad. Gaya ni Madriaga, sabi ni Sara Duterte, hindi niya raw kilala. Hindi raw sila magkakilala. Nakuha ng picture yung kanilang mga pagbi-video call. No? Kasama yung mga na yan, mga kasangkot na yan. So,
pag isang naimbestigahan dyan, ano na yan, sanga-sanga na yan. Kasi marami silang sabwatan hanggang sa matumbok nila kung sino talaga ang mayroong matinding pagkakasala. Ito siguro si Mr. Marcoleta, nag-aalala to una kina do sa mag-asawang magnanakaw sa flood control, di ba? Yan ang una niyang pinagtatanggol Tapos eto naman ngayon. Tapos nabuksan na yung kanyang pagtatraidor sa Pilipinas regarding sa ating West Philippine Sea. Do sa Kalayaan Island Group, no? Na gusto niyang ubaya na lang sa China. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi niya, natatakot siya na mahimay ng mahimay hanggang sa mapunta na sa ayun na nga. Dumating na nga sa punto na sa kagaganyan niya, ultimong singit ng kanyang mga pinagsasabit ginawa na mali ay nabuksan. At yan na, haharap siya ngayon sa investigasyon ng 500 million. No? So, yan. Ito si Topacio, no? Katangahan nito, abogadong-abogado, ang gusto gusto niya, ayaw niyang one-on-one ang investigasyon do sa 18. Paano magsasalita ng sabay-sabay yun? Ay, iba-iba rin naman ang takbo ng utak. Natatakot si Topacio na magkanda bulul-bulul yung kanyang mga kliyente. Natatakot siya na ang isa ay manginig, madudulas, hanggang sa magkabulgara na ng mga baho nila. Kaya si Topacio, si Topacio talaga. Bakit kasi, ayan, namayagpag sila ngayon ng mga DDS na abogado at senator. Nakaw. Ito namang ating mga nag-iimbestiga. Bakit naman kasi po alam nyo na yan ng mga sinungaling. Alam nyo na yan ng mga nagtatarantado. Huwag nyo pahabain. Pag-ukulan nyo na ng oras agad yan. Pero, ang una po namin munang tinatanong ay yung nangyari na sa flood control project kasi marami po ang mga OFW na nag-iintay ng resulta ng investigasyon doon sa mga sangkot sa flood control project scam. Tinatanong nila ano na nangyari kila Bungo, kila Bato, diyan sila kila Escudero, Villanueva, Estrada. O si Estrada nagpaalam ng pupunta ng ibang bansa, hindi pinayagan, Tatakas Totoo naman na yung mga yan ay mga nagpaplano na makatakas na unahan lang ng sa kanila, pag-hold sa departure. Kaya pero hinahanap natin ang kasagutan ng mga investigasyon dyan sa kanila. Hinahanap natin at sinisigaw natin yan dahil hindi pa tapos Marami pa. Pinasukan na sila ng iba't ibang kahunghangan ng mga Duterte. Pinasukan na sila ng fake news. Hanggang sa natatabunan. Pero ika nga, meron namang darating na subpina uli. Di lang natin alam kung sino itong isusubpina sa kanila. So, yan po ay iniintay natin mga kapatid, no? Iniintay namin yan, mga mambabatas. Iniintay po namin yan. Una, yung nawawala na yung istorya kay Atong Ang sa mga nawawalan sa bungero. Pangalawa, yung flood control project. Pangatlo, yung impeachment case ni Sara Duterte. Pang-apat, yung mga pagbibintang ng mga malimaleta ng 18 Marines. Hindi na maintindihan kung alin ang uunahin. Pero pinaka-the best, unahin nyo po ang impeachment case ni Sara Duterte. Dahil kung yang si Sara Duterte may impeach, mababawas-bawasan na ang pasaway sa gobyerno, no? Isunod nyo po yung mga senador na sangkot sa flood control project. Ipakita nyo po sa taong bayan na meron ng nakulong na senador. Puwera lang kay Revilla dahil si Revilla naman ay hindi na senador.
yung pong mismong nakaupo ngayon bilang senador ang iniintay namin na sila ay maipakita na sila ay naipakulong na, no? Isunod nyo po na ibalita sa amin yung kay Atong Ang, na wala na rin yung kay Kuya Percy Lapid. Ang dami pong unsolved na case. Kaya po yung iniintay namin. So, siguro naman po ay mapapagkatiwalaan pa ang DILG at ang Ombudsman para kumilos, para ang hinihintay ng taong bayan ay maibigay. Sana nga po, lahat sila ay maaksyonan, no? Lahat sila ay mabigyan na ng aksyon yung mga ginagawa nilang yan. So, nag-iintay po tayo ng resulta sa mga kasong yan ng mga senadores at kongresista na sangkot dyan. So, nawawala po kasi ang mga balita na. Kaya binubuhay po natin, no? Binubuhay natin yan. Itong si Mike Defensor, takot na takot yan. At saka si Topacio. Dahil kitang-kita na nagigilty na sila. Talaga, kaya sila'y palag ng palag kahit hindi tinatanong, daldal sila ng daldal. Salita sila ng salita. Yan po, mga kapatid, no? At ito namang si Roque, no? Katangahan itong si Roque at itong sino to? Si Baurta, si Jack. Pati yung nananahimik na tao, dinadamay ninyo, ano? Etong si Harry Roque, anong sabi? Maniniwala lang siya kung kuha ng netizen or na ordinaryong pasahero, magpakatotoo naman tayo. Yan ang gusto ng mga tao. Huwag mo kami idamay, Roque. Huwag ka nang makialam sa diskarte ng iba. Kung nagbabiyahe man si Atty. Leni Robredo, karapatan niya yon, no? Kung ako nga pwede naman ako hihatid ng anak ko. Meron akong motorsiklo, pero hindi ako nasakay sa motorsiklo. Nagko-commute ako. Dahil mas komportable ako, wala akong kaba, no? Si Atty. Leni pang inyong pakikialaman sa pagsakay niya sa bus. Anong pakialam niyong mga hudas kayo? Ikaw nga, di mo maayos yung buhay mo, nakikialam ka pa sa iba, no? Yan, mga kapatid, ito, no, kakaawa naman yung mga nagrally para sa paglaya daw ng matandang Duterte. Walang mangyayari kung papansinin ng ating gobyerno itong mga pakana na to ng mga DDS, itong mga fake news na to. Dapat dito, wag na muna yan ang kanilang kasi alam nila fake news naman yan no? At saka yung mga isinangkot nila gumawa naman na ng kaso sinampahan na sila ng kaso gaya ni Sentry. Sinampahan na sila ng kaso ni Sentry. So, anuhin na muna ninyo, harapin nyo na muna sa bagay. Dinamay din si si Senator Lacson at si Senator Soto, 'di ba? Dinalhan din daw ng pera. Pero alam nyo naman po ang kalaban nyo kung sino. Alam yan, kung sino yan at kung sino yung promotor na yan, kung sino yung malumanay na yan na nagbabanta sa kanila. Sila rin yan. Pabayaan nyo na po muna yan. Ang harapin nyo po muna ay yung impeachment case ni Sara Duterte. Isunod nyo po yung inaasam-asam ng taong bayan, ang makulong mga magnanakaw na senadores. Pagkatapos, saka nyo po harapin yung mga bintang na yan sa inyo. Wala naman pong katotohanan kung kaya't yan po dapat ay hindi nyo muna binibigyan ng pansin. At ito nga, si Senator Marcoleta at yung pagtatalo-talo nila Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto. Kayo naman po yung lumagay sa dapat yung kalagyan. Kayo naman po yung nasa hustong edad na. Kayo po ay nakapwesto. At alam ninyo, sinumpaan nyo dyan nung kayo ay pumwesto. Alam nyo na dapat sundin ang patakaran sa Senado. Alam nyo rin kung ano ang mga nakalagay sa konstitusyon. Alam nyo rin po kung ano ang mga nasa batas. Kaya po dapat sumunod na lang kayo. Ang masakit po, umupo kayo dyan para kontrahin lang ang tama. Para gumawa kayo ng sarili nyong batas at sarili nyong diskarte.
So, hindi po yan ang habol ng taong bayan. Hindi po yan ang habol ng taong bayan. Hindi po namin habol ang inyong diskarte. Hindi po namin habol ang inyong kasinungalingan. Ang habol po namin, mabigyan ng katarungan ang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. No? At mabigyan ng katarungan ang mga inalisan ng karapatan, inalisan ng buhay, no? Ninakawan ng buhay, at inalis ang karapatan ng tao at gustong maagaw ang Pilipinas sa mga Pilipino. Yan po yung aming ipinaglalaban at yan po ang aming hinahabol. At gaya ng pagkonsinti sa mga taga-China na nangangagaw ng ating karagatan, pagpasok ng mga sindikato dito, yung mga nahuhuli ng mga drug syndicate, alamin kung sino ang mga kasabwat niyan dito sa Pilipinas, no? Yung po sa Occidental Mindoro, salamat po sa mga taga DILG na nakahuli diyan, ano? At salamat po sa mga kapulisan. Inyo lang pong obserbahan, lalo na po ang Mamburao Occidental, no? Noon pa po ako nakakatanggap ng tawag at mga sumbong dahil mismong yung mga biktima dyan ng drugs, yung mga nag-a-addict dyan, alam nyo po yan ay walang kamalayan dyan ang mga taga-probinsyang yan dyan sa drugs na yan, kung bakit natuto silang mag-drugs dyan sa lugar na yan. Wala naman po tayo ibang matutukoy dyan, kundi yung mga kasabwat ng China, no? Ng taga-China na nagdadala ng drugs dyan. Sino ba ang mapagmahal sa China? Wala naman tayo ibang tutukuyin talaga kundi yung kumukonsinte sa mga taga-China na nagdadala ng drugs sa Pilipinas, no? Yan po, ano? Para kay DILG Sec John Vic, Sir, tutukan nyo po ang Mamburao Occidental, no? Meron po kayo dong mga matutuklasan. May malalaman po kayo doon. Mismo po sa mga humahawak doon, no? Kaya ang dami po dong nagsisiga-sigaan, mga nananakot na mga residente, no? Dahil tsak po na napili nga ang Occidental Mindoro na pagdalhan ng mga kontrabandong yan, mga illegal drugs na yan. So, yan po. At dahil po yan ay kahilingan na isigaw natin ng mga dating taga-Occidental na mga nananakot sa kanila at mismong sila mismo ang nakaka-encounter ng mga may hawak ng drugs doon, no? Yan, mga kapatid, at yan nga po, sa dinami-dami ng ating pinabati ko muna po pala yung aking anak ng happy birthday, si Yet. Yet, happy birthday anak. At sige lang, magtrabaho lang kayo ng maayos na at magtiyaga, no? Ganyan talaga. Kahit mapuyat, mapagod, ganyan ang naghahanap buhay ng maayos. Parehas, lumalaban ng parehas sa buhay. At yan nga po, sana lagi kayong maayos dyan, ano, sa inyong kinaroroonan at sa inyong trabaho. Wish ko yan sa'yo. Maraming birthday, mapalaki mo ng maayos ang baby mo, at magmahalan kayo ng pamilya, ng asawa, no? At yan, enjoy lang anak, enjoy lang kayo. Okay, wala po kasi dito sa bahay ko yan nakabukod sila at nagtatrabaho pareho ang mag-asawa, may isa silang anak at inaalagaan ng kanyang biyanan, no? So, ako kasi nagbablog ako kaya hindi ko maalagaan yung apo ko. Nag-graduate na ako sa pag-alaga ng mga bata. So, pahinga naman muna ako sa pag-aalaga. Ayan.
Wala na si Suntay, sari-sari na ang kwento regarding kay Suntay. Yan. Senador Robin Padilla nananawagan sa Korte Suprema na dinggin ang 228,000 signatures na makalap para mapauwi si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mariosep ka naman, Robin. Ano naman yan? Wala naman sa Pilipinas yang iyong para i-honor ng ICC. Ang hirap pa intindihin na ang iyong hinihilingan na mapauwi ang inyong amo ay isang international criminal court, Mariosep. Binasahan na ng mga si Duterte, ng mga grounds. Hindi pa rin kayo, Diyos ko po. Kailan ba makakauwi ang tatay nyo? Hindi yan makakauwi kahit anong gawin ninyo. Wala na. Yung Korte Suprema natin, wala yan, di pwedeng makialam doon. Mariosep ka. Kawawang Robin Padilla ito, oo. Mariosep. Katuwa sila, no? Kung totoo nga nakasama sa plans si Gloria, ibig sabihin niya na mga dating kaalyado ni PBBM ay handa na talagang ipagkanulo siya ng mga to. Ang dapat niya gawin ay bigyan ng mga posisyon sa gobyerno ang mga taga-Liberal Party dahil sila na lang ang hindi traidor, kasama na rin bigyan pwesto ang mga taga-kakamping, mga loyal sa samahan. Kaya paglantad ng ex-Marines, parang nakikita ko yung kamay ni GMA. Sabi ni Sir Ronald Llamas. Okay. Eto. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa dinami-dami ng pasakalya sa pagsasara rin ang tuloy. Nilatag pa bilang Independent Commission for Infrastructure pero hanggang flood control lang pala ang titingnan. Iilan pa nga lang ang naimbestigahan, wala ring silbi ang ginawang live streaming. Having a lot on his plate, President Marcos Jr. just let ICI shut down instead of acting to certify as urgent our proposed ICAIC law, which would create a more independent, more fully equipped and empowered body to take over ICI. Ayan, meron naman palang sinasuggest na hahawak ng ito urgent proposal ito ni Congresswoman De Lima, itong ICAIC law, no? Ito mabilis daw itong kikilos. Empowered body to take over ICI. Pinasasara na itong ICI tapos di na rin pinausad yung ICAIC bill. Ginawang priority raw, pero wala namang nangyayari. Hindi na natin ito dapat tantanan. Kasama ito sa sinisigaw ng taong bayan, pagalawin nyo ang baso. Otherwise, it is becoming clearer by the day that the public is just being taken for a ride. Napaasa lang ang administrasyon sa pangako ng seryosong investigasyon at paano anunsyo pang may mga big fish na makukulong sa biggest corruption scam in our history. Hay nako, to say that we're disappointed is an statement. Mahiya naman ang administrasyong ito. Ayan ang sabi sa GMA. Aray ko. Ito. Ito po ay post dito sa ni Attorney Leila. Ayan. Ang sabi niya, pinasara na itong ICI tapos di na rin pinausad di na pala pinausad. Yung ICAIC bill. Ginawang priority raw pero wala namang nangyari. Ayun. Nga, kaya binubuhay lagi natin yung flood control project na yan Kasi nga nawala na no? ICI set to end operation on March 31. Paano na ang mga ninakaw? Paano na? Kahit di na may balik.
mabigyan lang sana ng lesson o mabigyan ng hatol ang mga magnanakaw na iyan. Yun lang naman ang gusto ng taong bayan. Hindi na nag-expect ang taong bayan na mapabalik pa ang pera dahil pag binalik yan sa gobyerno, nanakawin din naman ulit yan. So, ang gusto namin ay mabigyan ng leksyon ng mga magnanakaw para hindi na mapamarisan, no? Ngayon, kung hindi yan may papakulong, ay tuwan-tuwa yung mga hudas na yan. Pag yan ay inyong naipakulong, kahit hindi na magbalik yan ng ninakaw, basta maipakulong nyo lang. Yun lang po ang hinihiling namin. No? Ayan. Marcoleta sabit sa tax evasion dahil sa SOSE issue. Maaari siyang makulong ng higit na 10 taon. Nanay ko, matanda na to. Aha. Ilang pang taon ang bubunuin mo para kasi Duterte niyan. Ayan. Aha. Mga lider na pinipili ang kapangyarihan. At may mga lider na pinipili ang serbisyo sa bayan. Isipin ang isang pamahalaan na pamumunuan mga taong may malinis na track record. Tapang laban sa korupsyon at malasakit sa ordinaryong Pilipino. Sa panguna ni Leni Robredo at Riza Ontiveros, kasama ang mga personalidad na kilala sa integridad, transparency at paninindigan, posible ang isang gobyernong tunay na naglilingkod sa mamamayan. Hindi ito tungkol sa kulay o partido, ito ay tungkol sa uri ng pamumuno na gusto nating makita sa Pilipinas. Panahon na para piliin ang liwanag kaysa sa kadiliman, katotohanan kaysa propaganda, at serbisyo kaysa pansariling interes. Kung ganito ang pamumuno, siguradong may liwanag ang bukas ng Pilipinas. Ayan. Okay. Ini-endorse nila dito. Ini-endorse ng ito, no? Ito, no? Nga naman. Aha. Sana nga, ito, President Leni Robredo, Vice President Riza Ontiveros, Senators Vico Soto, Chel Jokno, Heidi Mendoza, Leila de Lima, Nicolas Torres, Cielo Magno, John Vic Remulla, Coco Pimentel, Antonio Carpio, Antonio Trillanes, Claire Castro at Rafi Tulfo. Ayan. Yan po ang gusto na maging line up, no? Sa 2028 election. Pero ito po ay napipisil lang ito ng ating mahusay namang mga kasamahan na mga nakikipaglaban. So, pwede naman po ito. Pwede na tayo dito. Pwede sila, no? Pwede sila. Kasi ang hinintay lang natin, i-endorse ng presidente. Yan. Okay, no? Yan po ang ating pwede na to, isi-save ko nga to eh. Kasi maganda naman to eh. Pwede na tong anuhin, ikampanya. Kaya lang wala pa nga. Ayan. Tignan mo si Topacio. Pakinggan natin. Napahiya nga si Topacio sa NBI, ano? Grabe naman. Loh! Sorry, Joseph. Daming katarantaduhan ng AI. Pahiya sa NBI si Topacio. Sabihin ko lang po, credibility verifications. Kasama po doon yung statements nyo kung credible ba o hindi. Yun lang po, sir. Yun lang po, sana maintindihan nyo. Yung statements nyo, kung consistent ba with evidence, consistent ba with yung logic, lahat po yun, kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman. Ayan. So, pinaliwanagan pa si Topacio ng taga-NBI, kakahiya naman to, senador na senador, walang naiintindihan.
Mariosep. Ito. Nagkita si Vince Dizon at si Luis Toro. Walang sounds. Walang sounds. Alam nyo, ito ang abandoned house. Eto Alam siya. nyo, ito ang kinakataka ko eh. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-ooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sapina, pumunta kami. Ang gusto ko nilang gawin, Si Topacio yan. ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent. Diyan. Alam nyo, ito ang kinakataka ko eh. Nagulat ako. Wala kang kwenta, Topacio. Huwag ka na makialam. Hayaan mo yung NBI. May sarili silang ahensya. Ikaw, abogado lang. May sarili silang ahensya, sila masusunod dyan. Masyadong pinakikialaman itong abogado na to lahat ng galawan ng mga nasa ahensya. Akala mo, siya ang may hawak doon. Mariosep, tigilan nyo na mga DDS. Yan po mga kapatid, no? At si Ronnie Limpin. Sabi niya, Lenny Marcos for 2028. Okay. Thank you so much, Ronnie. Solid PBM lang. Mas may malasakit sa bansa. Okay, ayan. Hello, Edna. Hello. At, ayan. Ako. Si Feby Kurig. Sabi niya. Ang mananalo daw na BP ay si Senriza. Hindi daw mananalo si Inday Sara bilang president. Ayan. Okay. Pressing Pakleb, thank you. At si JP Santos, Mila Dizon, at si June Asaldo. Hello June, tama ka man din. Oo. Sabi naman ni Raf, Alex Irenia, gimmick lang yan para makuha, ng tao. Kung may ba sa 18 marites para magkagulo. Ayan. Sabi ni Arlene, sino yan? Si Guanzon? Hindi naman malambing yan si Guanzon, hindi malumana yan. Ayan, sabi ni June, asahan na natin, basta DDS, mga walang hiyang nilalang. Oo nga naman. Punyeta ka rin, Denville Villeden. Punyeta ka rin. Inggit ka na naman. Kung gusto mo ako gayahin, mag-live ka, gaga. Maghanap ka ng mga legit na kwento at saka mo i-vlog, tanga. Okay, Loy Abe, Pastillos, ingat po kayo palagi. Thank you. And Christian, salamat. Yan po mga kapatid, tandaan po natin, ang mga fake news maker ay mga DDS lang nagmula. At ang mga amo po ng mga yan ay mga dati ring umupo sa gobyerno. At yan po ay umaalalay kay Sara Liu. Kaya po, mga kapatid, wag nyo nang paniniwalaan ang mga taong yan. At kung sila man magsisitakbo, dahil hindi naman sila nakasalang sa impeachment, hindi rin sila sangkot sa flood control project, kung kaya't sila ay baka nga may posibilidad na tumakbo yung mga animal na yan, sana po sa eleksyon, bumoto na lang tayo ng tama, ayusin natin ang ating gobyerno. Alam niyo po, wala namang ibang mag-aayos ng ating gobyerno kundi tayo.
tayo rin po, tayo ang apektado, tayo rin po ang tao nito, tayo rin po ang nagtataguyod dito, tayo po ang nag-uupo sa mga salot na yan, no? Yang mga DDS ang nag-upo sa mga salot. Kung tayo lang naman po lang talaga, hindi naman po salot ang ating iuupo. Kaya po, ayan, ang salot ay nag-upo ng kapwa salot. Kaya tayo ngayon ay narito para sugpuin ang mga salot, no? So, yan po. At sa susunod po uli nating pagkikita, abangan po natin to bukas, no? Bukas po ang pagharap dapat ni Sara Duterte at ng mga mambabatas regarding sa impeachment niya, no? March 16. At yan nga po, tila hindi sisipot ulit ang reyna ng gastadora, no? At talagang ang gusto niya pagalawin ang mga ninakaw nila pambayad sa mga mapanggulo. Ginugulo nila talaga ang ating gobyerno. Talagang hinahamon nila talaga na umalma si Marcos. Kaso hindi man umaalma si Marcos. Bagkus ang pinagtutuunan ni Marcos, yung ano nga sabi ni Guanzon, sana daw, hindi na lang pumunta ng ibang bansa ng US si Marcos dahil nag-aksaya pa raw ng gastusin. Kung yung taong bayan nga na nag-aakit ng pera, hindi umangal, kayo pa. Bakit ba kayo galit na galit talaga sa mga Marcos? Bakit ba, dati nyo namang mga ano yan, si Atty. Guanzon talaga, akala ko, ikaw naman ay kasamahan namin dati sa Rosas, ay ayaw sana kitang punahin, kaya lang po, sobra na po yung inyong mga ginagawa. Huwag pong manira, tatakbo po pala kayong senador Pagkatapos si Senadora Risa, sinisiraan nyo. Lahat na lang, sinisira nyo. Abay, wag naman ho ganyan. Paano kami bigyan nyo kami ng bagay na makikitaan kayo ng matinong pag-iisip para sa bayan. Dapat hindi na po ninyo pinupuna ang kapwa nyo politiko. Ang punahin ninyo, yung mga taong sangkot sa mga kaso na hindi pa nabibigyan ng aksyon. Yun dapat, gaya niyan, kasi kakampin nyo Huwag kayo pumanig ng, maging neutral lang kayo. Kayong mga tatakbo sa gobyerno. Kayong mga tatakbo kakandidato sa 2028, ha? Bigyan ko kayo ng tip. Alam nyo kayo, dapat tahimik kayo. Dapat wala kayong papanigan. Dapat, kung gusto nyo talaga makuha ang boto at simpatya ng taong bayan, tumahimik kayo. Ayusin nyo yung sarili nyo. Kung may mali ang Duterte, punahin nyo. Kung may mali ang Marcos, punahin nyo. Dito lang kayo sa gitna. Sa tao lang kayo. Kasi hindi ang mga Duterte ang mag-uupo sa inyo at hindi rin ang mga Marcos ang mag-uupo sa inyo. Ang mag-uupo sa inyo ay ang taong bayan. Kaya pwede po ba? Huwag na kayo manira ng kapwa nyo politiko. Bayaan nyo na, intayin nyo matalo-manalo. Kung sino matalo, tanggapin. Kung sino manalo, tanggapin. Ngayon, kung ikaw ay naninira, paano ka mananalo? Baka kahit 10 boto, wala kang makuha. Huwag ganun. No? Sobra na kayo Wala na kayong ginawa kundi guluhin ang isip ng taong bayan. Wala na kayong ginawa kundi manggulo sa administrasyon. Hindi naman kayo pinapatulan. Senadora Risa, hindi naman pumapatol. Trabaho lang ng trabaho. Si Atty. Lenny, wala namang sinasabing siya tatakbo, sinisira nyo na. No? Ha? Bit hindi nyo sirain si Sara Duterte. Si Sara Duterte sirang-sira Bit hindi nyo banatan yan. Kung gusto nyo ng solid na boto mula sa mamamayang Pilipino, nakikita nyo si Sara Duterte tarantada, di ba? Yan ang banatan nyo. Ang gagaling nyo mambanat sa matitino. Pero putangin ng si Sara Duterte, ayaw niyong banatan. Kaalyado nyo kasi. Bakit kasi ninyo pinapauso yung mga kaalyado-kaalyado? Dapat, alam naman kasi ng taong bayan yan kung sino ang kanilang pwede iboto. Alam ng taong bayan, nakikita ng taong bayan na nagtatrabaho at ang hindi.
Nakikita ng taong bayan ang mga bastos at hindi. Nakikita ng taong bayan yung maaasahan at hindi. Hindi nyo maluloko ang taong bayan, lalo na sa panahon ngayon. Tingnan nyo lahat ng university. Mula edad 18, botante na yan, mga estudyante. Napakaraming kabataan yan. Kung nagpapakita kayo ng mga kabastusan sa kapwa nyo politiko, walang boboto sa inyo. Tandaan nyo yan. Walang boboto sa inyo kung kayo bastos sa kapwa nyo politiko. Yung mga kapwa nyo politiko, binabastos nyo, di lalo na yung mga simpleng mamamayan lang. Wala na. Paano pa nga ba kaming mga simpleng tao ang hindi nyo babastusin? Kung yun ang mga pare-pareho yung mga abogado, pare-pareho kayong mga nakaupo dyan, bastusan kayo ng bastusan, di lalo na yung taong bayan. Kung kami naman din lang ay babastusin nyo, walang boboto sa inyo. Walang boboto sa inyo. Lalo ngayon, lumalaban na ang tao. At pati na mga kabataan. Sabi nga ng mga kabataan, scholar ng bayan, ngayon ay lumalaban. Yan ang masasabi ko sa inyo. Wala na kayong pag-asa. Mambastos kayo na mambastos ng kapwa nyo politiko na hindi naman kumikibo. Kayo rin ang apektado pag kayo'y nagsitakbo. Ay, bastos yan. Bakit may boboto yan? Wala yan. Maingay yan. Masyado yan mayabang noong umpisa pa lang ng mag-i-eleksyon. Mayabang na yan. Bit mo iboboto yan. Sa ganun pa lang, alam nyo ngayon ang tao, nag-uusap-usap yan. Sino iboboto natin pagdating eleksyon? Ay, nako. Alam nyo ngayon nga ultimo sa mga bababang kapulungan, ultimo sa mga bababang ahensya, pag nagkakaroon ng mga eleksyon, bulungan ng tao, iboto natin si ganito, wag mo iboto yan, mukhang pera yan, wag mo iboto yan, chismosa yan, wag mo iboto yan, nako, magaling lang yan, kung sinong kaharap, siya ang kausap, ganun na nangyayari. Lalo na sa gobyerno, lantaran kayo, kitang-kita kayo. Ang mauuto nyo lang dyan, yung mga kaalyado nyo talagang nakikipag-alyado sa inyong mga katangahan, sa inyong mga kagagahan, kagaguhan, mga katiwalian, yun ang makukuha nyong boto. Pero yung mga taong naghahanap ng pagbabago, naghahanap ng matino, naghahanap ng maayos, naghahanap ng liwanag, naghahanap ng buhay na maayos sa bansang Pilipinas, hindi nyo kailanman makukuha yan. Hindi nyo makukuha, hindi nyo mauuto ang tao, hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Tama na! Panahon lang ni Duterte ang bangayan, kahit na nga sabihin pang mamamatay tao si Duterte, natuto lumaban ang tao. Tapos ngayon pa kayo magagaganya, walang kinatatakutan ang taong bayan? Wala. Hindi takot sa inyo ang tao, kaya lalaban kami. Lalaban ang tao sa inyong mga pagmamanipula na gusto nyong makuha ang Pilipinas. Anong gagawin nyo sa Pilipinas? Papapasukin nyo lahat ng sindikato. Kayo lang ang mabubuhay. Kayo lang ang gaganda ang buhay. Kayo ang maghahari-harian. At kami, ng mga simpleng mamamayan, kakawawain nyo lang. Habang patuloy na naghanap buhay, mga Kubana, pumapatak na ang dugo at pawis sa paghanap buhay, nanakawin nyo lang ang mga ambag namin sa bayan. Kaya tigil na kayo. Kayo namang mga DDS kayo. Huwag kayong tanga at huwag kayong bobo para hindi na kayo matatakan ng bobo at tanga. Makinig kayo. Dahil kayo man ay gagamitin din ng mga hudas na yan sa pamamayagpag nila sa gobyerno. No? Kawawa naman kayo. Okay lang sana kayo maging bobo at tanga kung hindi kayo nagbabayad ng tax. Kaso mo, nagbabayad kayo. Pare-pareho lang tayo. At binigyan ka ng karapatan bilang Pilipino na ipaglaban mo ang karapatan mo at ipaglaban mo kung ano ang meron ka na kinakamkam ng mga nasa gobyerno. Tandaan mo yan. Yung karapatan mo, huwag mong kalimutan. Okay mga kapatid, maraming salamat po. At sa susunod po uli nating pagla-live, yan po, abangan po natin mga kaganapan dito Basta po, sure po na ang pasimuno dyan sa mga Marines na yan na nagkakalat ng mali-maliit ang pera kuno. At yung mga Marines na sinungaling na in-interview ni Banat Bayag. Hoy, Banat Bay, putang ina mo ka. Okay, yan po mga kapatid. Banat Bay,
Mag-interview ka rin lang katulad mo pantanga at bobo. Gago! Tangina ka. Okay. Salamat po mga kapatid.